Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Maayong udto Sugbo ug welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live data mga kabantay sa ato ang official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulong nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato basugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyong tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa nato sugdan natong exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan.
ug DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Maayong udto ug amping kamo kanunay mga kabantay. So karon no ato makita no sa mga pamantalaan sa mga newspapers no nga naay gimando no ang DepEd sa kaning gitawag na tog simulation exercises kaning safety drill sa ato ang mga eskwelahan. So karon unta ning adlaw but na move gyud siya no. Sa di pa nato sugdan di ay ato first viewer ato ang listener and follower konsihal sa Barangay Tuong atong avid follower and listener gyud konsihal Fe Abelgas Teodoro. Yes, maayong pagpaminaw. Happy lunchtime, Cons. O, maayong pagpaniud to ni mo diha, konsihal. No, so, ang DepEd nagsugo sa tanang public and private elementary and secondary school sa tibuok nasod sa pagpahigayon og dungan nga safety drill alang sa mga insidente sa active attack karon na untang adlaw. But na ay mga instances no na mga factors nga dili siya madayon karong adlaw. So pinaagi sa usa ka memorandum nga gipagawa sa DepEd niadtong Agosto 12, gipahibalo ang mga eskwelahan nga ibase ang maong exercise sa ilang matag localized nga school contingency plan for active attack incidents. So kana kabahin sa pakigbisog sa DepEd nga masiguro ang luwas, tinuod nga gipanalipdan og resilient learning environments ug isip tubag sa nagkataas nga gidaghanon sa mga insidente sa pagpamusil ug uban pang active attack nga makaapekto ug nakaapekto sa ato mga eskwelahan ug komunidad sa tibuok kalibutan ilabi na diri sa Pilipinas, no? Kipahayag usab niini nga ipadayon sa DepEd ang pagpalig-on sa pangandam pinaagi sa preventive planning, pagpalambo sa kapasidad kanang gitawag na tog capacity building ug ang mga lakang sa pagtubag kung adunay emergency. Okay, naminaw na nato karon, isud na nato karon ang another avid viewer nato nga si Marlon Navarro. No ato na basahon inyong mga interactions kay natagi-post ka ganina nga kaning pag-conduct sa simulation exercises, simulation safety drills sa ato mga eskwelahan. Makatabang ba ni sa ato mga bata aron mapreparar sila or makadugang baka ni sa depression or trauma nga nahiaguman karon sa ato mga estudyante no sa ato ng hisgutan later on ato basahon ang inyong mga interactions. Maunang gimanduan ang mga eskwelahan sa paghimo, sa pag-review ug pag-update sa ilang mga contingency plan ug paghatag og formal nga kopya niini ngadto sa ilang lokal nga kagamhanan no LGU o sa Philippine National Police kon PNP o sa Parent Teacher Associations kon PTA. So sa ilang kinahanglan nga andamon sa ilang plano ang mga lakang sama sa unsay mga mekanismo sa seguridad sa hawanan sa klase. For example, double locking system. Nabatay saktong kandado sa atong mga gate sa atong eskwelahan. Makatkatan ba na inyong luyo? No kanang mga inana nga security measures diha sa atong mga tunghaan. Mga materyales alang sa formal nga impormasyon o edukasyon. Di gyud na dapat mawala ang atoang continuous nato nga seminars, trainings, workshop, no? Especially mental health, no? Ikatulo, alakang if ever sa mga lugar alang sa pag-usab sa pamilya, kanang family reunification areas. Asa na to pwede ma-incorporate no ang value sa family ngadto sa eskwelahan ug sa ato mga estudyante. Naabatay mga luwas nga kwarto or safe rooms or agianan sa pag-evacuate. In kaso na ay sibako active attack, naabatay evacuation nga area no nga gitawag nato og ang pamaagi sa komunikasyon in times of emergency. No, dili gyud na mawagtang dapat ang atong means of communication. So kinahanglan usab makikoordinate ang mga eskwelahan sa PNP, sa Bureau of Fire,
lokal nga disaster risk reduction and management offices ug uban pang mga relevant agencies. Kinahanglan do na kini bisan usa ka representative gikan sa maong mga ahensya nga magsilbing external evaluator aron maghatag og mga rekomendasyon alang sa pagpalambo sa plano ug sa mga sunod nga mga safety drill. So kani mga simulation exercises nakasuway na miani sa Barangay Punta. Panahon pa to ni anhing Cap Jo Navarro, no? Nag-simulation exercise mi kunuhay na ay pusil di agid atubangan sa Jollibee. So nabuhat na namo ang simulation exercise. Kunuhay na ay gipusil. So maabot ang media, maabot ang barangay tanod, maabot ang mga opisyalis sa barangay, maabot ang kapulisan. Ingnana, what will you do if you are in that certain situation? Naa ka duol sa lugar, naa ka sa duol sa gipusil, duol sa namusil, unsa imong buhaton? Murag mao gyud pud ni ang tuyo og tumong sa DepEd nganong naa sila gi mando nga safety drill sa ato ang mga eskwelahan, no, para mapreparar. Although of course, no, naagid na mga supak sa ingon ani nga polisiya. So ato nang isgutan later on kung kinsa ning mga supak niini nga mando sa DepEd. Another mando sa memorandum ang pag-aktibo sa school disaster risk reduction and management teams ug pagsiguro nga matuman sa matag miyembro ang ilang gimbuhaton. Pasabot di ay dili lang barangay ug syudad ug munisipyo ang naay disaster risk reduction management team. Ang atuang eskwelahan naaputay internal diha nga STRRM nga mauna nga team ang mututok in kaso na ay emergency, na ay kalamidad, and all those stuff nga related under sa disaster risk reduction and management no nga opisina. Okay, so gipasabot sa DepEd nga ang kanang safety drill nga exercise kinahanglan dili maghatag og dugang peligro sa mga estudyante o sa mga maestra. Okay? Muna ningon ng DepEd, gipahinumduman ang mga eskwelahan nga inig pahigayon nato sa safety drill, kinahanglan hatagan og prioridad ang seguridad og psychological nga kahimtang sa mga estudyante. Ingon man sa mga magtutudlo og sa mga non-teaching staff sa eskwelahan. Ang kaning simulation activities kinahanglan haom sa pangidaron, trauma-informed ug nakatutok sa pangandam, mga aksyon alang sa proteksyon, koordinadong pagtubag ug pagbangon after the incident. Okay, so mao na ang rason sa DepEd nganong naata ipahigayon nga safety drill sa ato ang mga eskwelahan. Kining dungan nga drill ipahigayon na planuhan sa DepEd kining safety drill sa ato mga eskwelahan tungod atong duha ka madugo nga insidente sa pagpamusil sa mga eskwelahan sa atong nasod in the past months. So last August lang, this month lang, katong usa ka estudyante no sa grade 8 sa Zamboanga, fresh pa kay to sa ato panumduman kung unsa nahitabo ato no. Pagpusil patay sa iyang kauban sa classes before he took his own life, of course. Among insidente nagsunod na atong insidente po sa same no pagpamusil sa San Jose National High School dito sa Tacloban last June. So trending po kayo to. So samtang magpahigayon og ceremonial drill sa pipila ka pinili nga dapit o eskwelahan, gipahibalo sa DepEd nga ang tanang eskwelahan gidasig jud sa pagpahigayon sa ilang kaugalingong active attack drill karong adlaw o sa gipahimutang nga schedule. Okay, ang mga eskwelahan ko no nga dili makapahigayon sa drill sa gitudlo nga schedule, kinahanglan mo pahibalo sa ilang division disaster risk reduction management coordinator ug maghatag og formal nga rason sa pagkalangan uban ang ilang gisugyot nga bag-ong schedule. Okay, so alang sa mga eskwelahan nga nakapahigayo na sa ilang mga drill before this week or last week, dili na sila needed nga mag-usab pa niini. But they have to submit
sa mga gikinahanglang documentation. Kay need gyud sila mohatag anano nga nag-conduct gyud sila og simulation exercise. Okay, so human aning simulation exercise, ang mga eskwelahan kinahanglan mag-submit og evaluation form. Oh, i-evaluate na gyud na anang narrative na siya, like what happened, word for word, kuan gyud siya in sana kung unsay step 1, step 2 sa simulation exercise. Of course, mga litrato og mga video no for documentation og ang mga na-update nga school contingency plan for active attack incidents pinaagi sa online reporting sa DepEd. So before na to basahon ang inyong mga interactions kabahin aning simulation safety drill sa DepEd, may pagpaminaw ni Konsehal Norvic Abelia diha sa Barangay Labangon. Salamat kay sa imong pagpaminaw, Konsehal. And of course, ni Reynan Padilla Wenceslao diha sa Punta Princesa, ang program director po sa JFINEX nga si Laika Genesis Bakero. Ingon si Laika Genesis. Helpful man ang drills. Pero when you are already in that situation, murag lisod na maghunahuna sa drills, ang atuan na lang ismudagan, makagawas nga buhi. Murag sa earthquake drill, let's all be honest, kung maglinog, seldom na lang jud kaayo magamit anang drop, cover, and hold. Bitaw, no? Kanang, katubitang, namin gina sa mga eskwelahan, pero katubitang one time gyud nga, nilinog, karakarag ka na, no? So, normal magid sa tao, no? Natural magid na, survival magid na, ang unahon-naon sa tao, but at least ang ato mga students, no, they will be naa sila presence of mind sa naani nga mga sitwasyon, no. Sa di pa nato hisgutan ang ato ang mga unsa may advantage o disadvantage kung magpahigayon tag mga ingon-ani, no, nga mga safety drill, makaayo ba ni sa ato mga kabataan, sa mga estudyante, or makapasamot. So ato lang hisgutan inighuman aning ato ang mga interactions. Gikan ni Barangay Councilor sa TISA, Konsehal Jason Guardo. Ingon siya, good morning, Cons. Yes, but only if it's done the right way. So okay. Okay para niya nga natay simulation safety drill sa ato mga eskwelahan only if it's done the right way. I support schools conducting lockdown or safety drills, but I do not support realistic active shooters simulations that will use fake gunfire, blood, or surprise attacks on students. Research shows that those high-intensity simulations can increase anxiety, depression, and trauma, especially among younger children and students with previous traumatic experiences. No? So, sakto po na, no, maka-trigger sa katong nanada ay katong mga students, mga bata nga naanay anang history daan, no, sa depression or trauma. Gikan ni Barangay Kapitan sa Barangay Sambag 2, Cap Keith Noel Wenceslao. Ingon siya, if naay simulation exercise, siguro only for teachers, admin, and staff. So para niya, no need i-appeal ang mga students. No? Thank you, Keith Noel Wenceslao. Napatay lain interaction gikan sa atuang konsehal sa Barangay Punta Princesa, Konsehal Marian Caballero Maraviles. Ingon siya, ang mga active shooter drill naghatag og practice aron dali nga makalihok ang mga maestro og estudyante sa panahon sa krisis. Kay ang tao mag-agad man sa iyang naandan kung gipanguyawan. Ang kanunay nga ensayo makatabang sa mga maestro sa pagpabilin nga luwas sa klasihanan ug makatudlo sa mga estudyante kung unsaon pagdagan, pagtago o pagpanalipod sa kaugalingon. Ang pagbansay-bansay makadasig sa dali nga paglihok ug makahimo sa mga lakang sa kaluwasan nga sayo na lang buhaton. Inform ko no ahead if naay pagahimuon nga tactical operation aron dili matrauma mga bata, like for example naay mga buto-buto. Salamat kayo, Konsehal Marian Caballero Maraviles.
Okay. Last na to nga interaction before ta mag-commercial. Ingon si Kapitan Kelly Quijada sa Barangay Capitol Site. Ingon siya nga pagpreparar magyud ng simulation safety drill para sa mga bata. Pero sakto sad ang mga ningsupak nga makadaot pud di sa katong mga bata nga nanagyo history sa traumatic experience o nanay issue on depression. So mas maayo kung siguro katong nga nanay history daan dili na lang sila paapilon o patuon sa eskwelahan para walay matrigger nga bisag unsa nga mga panghuna-huna no o kanang emotions nila nga maabli tungod aning ipahigayon nga simulation exercise no. So ako na lang din ibasahon ang last two no para inigbalik na to after commercial hisgutan na nato ang disadvantage o disadvantage gikan sa ato ang bag-ong na-elect na board of director sa PTA Federation Cebu City, Junjun Alviar of Barangay Labangon. Ingon siya, ang LGU can afford man pag-provide additional security guards. Plus, with the support of TANODS, unya naapay parent patrol, unta tagaan po og compensation para mo trabaho jud ang atoang mga parent volunteers no mo na gikan ni Junjun Alviar kani gikan ni Marlo Navarro no ato ni nga avid viewer diri ang iyang panahom for me kon simulation is very important. It makes the student knowledgeable so that they will know what not and what not to do what not and what to do in times like this. It gives more information. Sa depression, it depends on how the school and the teacher himself will talk to the student cons. Bitaw, no? So, nagitay dapat open communication sa ato ang mga estudyante o sa ato ang mga magtutudlo. Last interaction, gikan ni Kapitan sa Barangay San Nicolas Proper, Kapitan Clifford Jude Ninial. Ingon siya, mao na problema kay matruma ang bata. Ang buhato na lang, hugtan ang security sa eskwelahan, gastuhan gyud na og mga equipment. No? So, kaning mga opinion, these are all valid opinions. No? Makita gyud na to nga although managlahi, but we all boil down to one single thing. Security and safety sa ato ang mga estudyante. Humana na ato pahinumdum, balikan na to ang ato ang topic on simulation safety drill. So man mo bong pahinumdum. Lacto Papi, ang ilindon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilindon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilindong nindot ka ayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilindong para sa tanan. Sige na.
Maayo pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Adbukasiya, oras tato karon alas 12:36. So ganina giskutan nato ang about sa simulation safety drill sa ato ang mga eskwelahan. So kana mando gikan sa DepEd, and of course natay mga nadungog no nga mga supak niini. Later on ato nang hiskutan. Karon nato hiskutan kung unsa pros and cons. Kung naay safety drill, ingon sila, muscle memory kuno og paspas nga tubag. Tudluan ang mga nasa eskwelahan, estudyante, maestra, kung unsay buhaton nga walay pagduha-duha kung adunay tinuod nga krisis. In times kuno maabot ang tinuod nga krisis, simbako lang, kabaw na sila unsay buhaton. But ang a disadvantage kuno is ang psychological stress and trauma. Ang sobra ka realistic nga simulation mahimong makapahadlok o makapatrauma sa mga bata o mga magtutudlo. Especially kanang wakita maanad makitag dugo, makitag pistula, makadungog og buto sa pistula, ingon ana. So kana nindot pud na siya nga atong tukiyon no if ever nakita ipahigayon nga simulation safety drill sa atong mga eskwelahan, we have to sit down and we have to lay down all the facts na kinahanglan natong hiskutan. Okay, kaduha, unsay advantage if mag-simulation drill na ay gintang sa coordination. Masuwayan ang komunikasyon tali sa eskwelahan, kapulisan o barangay emergency responders. Unsa ka coordinated ang kining mga sektor sa atong komunidad, eskwelahan, kapulisan, atong barangay emergency responders or barangay itself. Unsa ta ka coordinated if ever simbako na ay mahitabo og similar incident no kaning atong gilikayan karon. Ang cons pud ana, ang disadvantage is of course, ma-disrupt gid ang klase, no? Makalangan sa adlaw-adlaw nga leksyon sa og mga kalihukan sa tunghaan. Di pa siguro adlaw-adlaw, no? Kung mag-safety drill, siguro tamurog usar siguro ka adlaw. Or if ever gani siya, dili ko siya everyday siguro, nga makaingon gitag makalangan sa adlaw-adlaw, no? Nga gibuhaton sa eskwelahan. Kung alang kamurag, wala pa ko nakatambong sa meeting ani, but nakasabot na mi dito sa mga Punta Princesa Elementary School that have to sit down good with a lot of agencies relative and relevant to this exercise, no? Another advantage, pagtudlo sa protocol. Masiguro nato nga mahibaw-an sa tanan ang run, hide, fight, aray, o mga lockdown procedure sa ilang mga kwarto. Kaning fight, murag di gini angay sa atong mga estudyante, no? Murag run, hide, and hide rin siguro. Oh, no? Ang run, hide, fight siguro, para siguro sa mga dagko na nato, but for our students, they have to hide good. Sasambot lang. Di na to ma-imagine, no? Ang na-experience sa katong mga other schools nga naka-experience aning mga instances. And also dapat mahibaw-an sa tanan unsay mga lockdown procedures. No, kinahanglan sarado gyud diretso ang mga rooms naanay mga pamaagi kung unsaon na siya. Disadvantage, kuwang sa context of sensitivity. Kung dili maayong pagkahanay ang safety drill, mahimong maghatag kini og kalibog imbes nga mahatagan og insaktong tubag o unsaon ang pagtubag sa maong emergency. Last na to nga advantage kung natay safety drill, no? Mahibaw-an nato kung unsay mga protocol flaws. So makita ang mga kahuyangan sa pasilidad, mga portahan na dili mahasiradan o kanang mga portahan na dili matrangkahan. Sirado nga emergency exit. Naantay emergency exit pero sirado og uban pa. So makita nato diha sa simulation exercise nga naatay mga protocol flaws na makita. No? So manote down na nato diha. Ang disadvantage is kuwang sa post-drill debriefing. Kung walay saktong pagpasabot sa dili pa mahuman ang drill, mahimong magbilin kini og kabalaka sa mga ginikanan o mga estudyante.
narabagi ko nabasahan no usa ka comment kung di gyud kuno ni masulbad sa eskwelahan or wa siya makita kuno nga effort sa eskwelahan kay di na lang good kuno niya pa eskwelahon iyang anak no. So kana naapektuhan na ta sa mga balita, so we have to be proactive sa atoa na mismong level. No, kana naagi tay coordination with the school, with the barangay, with the police force, Bureau of Fire, kana PNP, and other relevant agencies na makatabang nato diha sa atoang eskwelahan. Ang tuyo niini nga masuway ang kaandam. Masuway nga nato how prepared we are. Diha sa mga eskwelahan, pinaagi sa mga laka nga sama sa lockdown, pagtago, pag-evacuate, pakig-coordinate sa PNP, BFP, o mga lokal nga mga responders. Kana lang yun. And of course, presence of mind raman jud ni, no? But, we can never can tell jud, no? Labi na kung naan na ta sa sitwasyon, no? Simba ko lang. Napabakatay mahinumduman sa atong nakatunan sa lockdown, sa pagtago, pag-evacuate, pakig-coordinate sa unsang mga ahensya nga pwede makatabang nato basig na una putang na panic, no? Ingon ana. Maunang kaning mando sa DepEd na ay mga psychiatric groups ang nanawagan nga dili na lang ipadayon ang active shooter drill. Mauna ang Philippine Psychiatric Association kon PPA ug ang Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry kon PSCAP. Kining duha ka mga medical groups niingon nga ang mga simulated active attack exercises nagtudlo kuno sa mga estudyante sa mga senaryo sa kabangis nga walay napamatud-ang safety benefits. Wala pa jud kuno ni napamatud-ang safety benefits. Most especially nga first pani of its kind diri sa atuang nasud. No, kay usually ang atong mabalitaan na mga ingon ani nga mga balita dito magid sa gawas sa nasod, no. And even more crazier gyud ang ilaha dito sa gawas sa nasod. Wala kita magdahom that it would come to a point at a time nga ma-experience tato siya diri sa Pilipinas, no. Kanang wala ta mag-pray, even mag-hope pa ganita nga no similar incidents will ever happen again after Zamboanga incident. Maunang, naagi pa naglalis tali sa mga lain-lain nga mga sektor. Kabahin sa kung unsa ka importante or unsay benefit nga mahatag if mag-simulation safety drill ta. Kay ingon ang duha ka grupo nga according sa international research kuno, according sa international research, 42% ning taas ang stress o anxiety language sa mga bata. 39% ning taas ang depression language. Apil na sa ilang gidiscuss. Maunang, kay di man sila ganahan nga, o di sila in favor nga mag-simulation safety drill, no, if ever na active shooter. Imbis nga full-scale live simulations, ilang girecommend, kaning duha ka medical groups, ilang girecommend ang tulo. Number 1, pagpalig-on sa mga physical security, sama sa mga kandado, perimeter security, o controlled entry points. Diha palang daan sa gate, makontrolar na nato whatever is naa sa bag, sa bulsa, o unsa pa na diha. Perimeter security, make sure nga ang vicinity sa eskwelahan walay pamaagi nga makakatkat gikan sa luyo, walay makatkatan kana patas ana ang sana paril ana, no? Ikaduha, ang discussion-based nga mga tabletop exercises alang sa mga students, mga parents ug mga maestra. Mauna ning mga seminars nato. Continuing seminars on mental health, active participation, ingon ana, no? Kanang wala gyud rason ang usa ka student nga maghamok, mag-amok, no? Magdo og anything
violent sa kapwa niya student or sa iyang mga teachers, no? Og ang ikatulo nila nga girecommend pagtukod og joint mental health task group to be composed of course sa DepEd, DOH ug specialty medical societies to collect local data sa dili pa magbando og umaabot nga mga nationwide drills, no? Kana nindot pud na naatay mental health task group, no? Di lang kay sa students but of course sa parents o sa teachers. Labi na gyud sa teachers pod kay kabaw na ka ang teachers mo ba gyud kuyog sa atong mga estudyante, no? So mo na siya. Naay mando nga maghimo tag simulation safety drill if ever na active shooter or na ay impending violence sa eskwelahan. But of course, naapod na mga mingsupak because of certain factors. The important thing is we meet halfway, we talk to the school, we talk to the police force, we talk to the barangay to have a united approach kung unsaon na nato kaning mga ingon-ani nga mga issue sa ato ang eskwelahan. No? Of course, ang active participation sa ato ang Parent Teachers Association. Okay? So hinaot nga sa kanang abahin magkahiusa ang tanang sektor to make sure that our students will have a resilient learning environment diha sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Okay, so ato na natapuson ang ato topic, no, kabahin sa simulation safety drill kay ato naman ang nahiskot ang pros and cons, ang kise gamando o kise mga naisupak, but at the end of the day, it's always the priority and the welfare of our students ang at stake sa whatever nato ang madesisyonan. Okay, so let's go now sa atong second topic na mauning Super Health Center. Diba? Kung kahinumdo mo, na ay Super Health Center nga gitukod sa Barangay Labangon last year, May 2025. Pero wa pagyud ni magamit. Wa pagyud taw ni mapahimuslan. No? Tumpak yun ka kon sa. Salamat Marlon. Marlon Navarro diha sa Barangay Punta Princesa. So kani Super Health Center sa Labangon, last May 2025 pa ni siya. No? Human kini gitugyan sa Cebu City. Nga ang 9.9 million nga Super Health Center diha sa Barangay Labangon. Wa gihapon kini magamit tungod sa kakuwang sa mga dokumento, apil na ang building permit. No? Magwonder na lang ta nganong nakatukod nga walay building permit. Istrikto kita sa ato ang mga customer na to diha, no, sa syudad, pero kita mismo di ay kung ato ang government facility walay building permit. Kabaw bata unsa ka importante ang naatay kapakita nga building permit? It's very important na makakuha og building permit sa dili pa magtukod og pasilidad sama sa Super Health Center. Dili lang kini usa ka basta-basta nga panginahanglanon sa gobyerno, kundi pundasyon kana sa kaluwasan, legalidad ug kalidad sa serbisyo para sa komunidad. Okay? It will speak millions, it will speak volumes of the safety, the legality, and the quality of service that we give to our communities. So, unsa may mga rason, nganong importante nga naay building permit? Number 1, legalidad o compliance. Okay? SUBA is the National Building Code of the Philippines. That's Presidential Decree 1096. Formal nga pagtugot kini gikan sa local government unit pinaagi sa Office of the Building Official kon OBO. Ang pagtukod nga walay permit kay supak sa balaod o pwedeng makadawat og notice of violation or a non-stop or stop work order. Kana sa legality side pa lang na. Ikaduha, pampublikong kaluwasan og structural integrity. Masustain ba sa pasilidad? Makasustain ba ang facility if ever na ay bagyo? If ever na ay linog?
Ang pagkuha og permit na ginahanglan og pagsusi sa mga blueprint sa usa ka licensed civil or structural engineer, electrical engineer o sanitary engineer aron masigurong luwas ang struktura alang sa mga pasyente o health workers. Kay basin unya, imbis ka magpatambal, na disgrasya na noon. Kay wala ma-check, wala ma-inspection ni civil engineer, ni structural engineer, ni electrical engineer, ni sanitary engineer ang maong pasilidad. Ikatulo, DOH accreditation ug licensing. Dapat haumta sa standards nga giset sa DOH aron maka-operate o makadawat og license gikan sa DOH og PhilHealth no aron makakiter og Z benefits o konsulta packages kinahanglan ang certification gikan sa OBO og Bureau of Fire Protection. Kung walay building permit, dili usab makakuha og certificate of occupancy nga gikinahanglan para sa licensing. So nga na no, importante gid kaayo nga naatay building permit nga ikapakita, nga naatay gikuha nga building permit. Ikaapat, Fire Safety Code Compliance. Mao na gitawag natong mga BFP clearances. Tungod kay tabalanan o gamitan og mga medikal nga kagamitan, kritikal ang pag-inspeksyon sa Bureau of Fire Protection pinaagi sa Fire Safety Evaluation Clearance alang sa emergency exit, fire alarms, o sprinklers. Ikalima, environmental o health sanitation standards. Kinahanglan ang saktong sistema sa waste management, labi na ang mga hazardous o medical waste. Mabitaw ng problema ning ubang barangay, kanang barangay nga naay ospital sa ilang tugkaran. Kay naagid na proper disposal of hazardous and medical waste. Di na pwede i-apil dungan anang sako, garbage bin. Di na pwede naay proper disposal of these things. Og drainage aron dili makadaot sa palibot og sa kahimsog sa mga neighboring na mga balay. In other words, ang kaimportante sa building permit will encompass legal status, health, and operation. Sa legal status, kung naa kay building permit, protektado ang proyekto o gisuportahan sa local government unit concerned. Kung wala kay building permit, pwedeng ipahunong or tagaan kag stop work order or mapahamtangan kag multa. Arita sa kaluwasan, kung naay building permit, naatay revised og meaning compliant ka sa structural o fire codes. Kung walay building permit, naatay risgo sa disgrasya sama sa pagkahugno, simbako, o naamang gani, sunog. Diba? Ingon anak, importante ang naay building permit. When it comes to operations, kung naay building permit, sayon ang pagkuha og DOH og PhilHealth accreditation. Kung walay building permit, dili makahatag og opisyal og accredited nga medical nga serbisyo. Mautali nang wala gyud gihapon na mapahimusli ang super health center diha sa Barangay Labangon. So nitumaw ni nga issue, samtang gitan-aw sa syudad nga ablihan na ang maong pasilidad. Ilabi na, humani bisita si Mayor Nestor Archival sa laing Super Health Center sa Barangay Apas. So sa norte, naapoy Super Health Center na adiha nakabase sa Barangay Apas. Ang Apas Super Health Center nakakompleto na sa ilang mga documents nga nagtugot sa syudad sa pagpadayon sa gikinahanglang mga lakang. Lahi nga sitwasyon sa Labangon Super Health Center. Diin hangtod karon wa paghapon nakuha, wa paghigapon makakuha sa syudad ang mga documents nga needed. Dili lang building permit ang problema.
apil na ang construction permits ug uban pang mga documentation nga gikinahanglan unta samtang gitukod pa ang maong pasilidad. Hinuon, gipasa na nino sa syudad kining maong issue ngadto sa City Legal Office aron matino, aron ilang ma-determine kung unsaon pagdawat o unsaon pag-operate sa pasilidad bisan kuwang sa mga documents. Nakig-alayo na sab ang DOH no sa syudad aron mangita og saktong solusyon. Kana so sayang ba nga it has been 1 year kapin nga sayang because the structure is there. It could help na good labi na sa mga neighboring na mga barangays, not only in Barangay Labangon. Kaya nga naman, ang pagtukod nga bisag walay klarong documentation, nakapaghimong komplikado karon sa pagtunol sa pasilidad ngadto sa syudad. Maglisod og turnover. Kay usa sa mga dagkong kabalaka, mao ang Certificate of Occupancy nga ipagawas unta sa Office of the Building Official sa syudad. So kana dili basta-basta maka-okupar o matugyan sa DOH ang kining facility nga walay saktong mga documents kay ang syudad maoy kinahanglang mopagawas sa Certificate of Occupancy. Ay nako, sayang siya in the sense nga gidali gani siya human, gidali og turnover, kinaamag gyud tay tuyo og tumong nganong gitukod ang barangay ang Labangon Super Health Center. Gwapa ra ba gyud kaayo? Gwapa kana nga spacious, nindot gyud siya nga Super Health Center. Mura siya dako kaayo nga barangay health center ingon ana. So kanang Super Health Center stato gituyo na para sa mga pasyente nga nagkinahanglan og serbisyo nga mas taas kaysa sa ordinary nga barangay health center. Diba? We can only do so much man sa barangay health center. But diha sa Super Health Center, super pud ang service nga mahatag. Nga di nakakinahanglan mo adto diretso no sa ospital sa syudad. Og aron makatabang ta sa pagpaubos sa gidaghanon sa mga pasyente diha sa CCMC kay naa naman tay Super Health Center, di ba? So kana maminusan murag kuan ba? Murag lupon sa barangay ba? Moadto tag lupon aron maminusan ang mga kaso nga maadto sa regular courts. Maupo na diri sa Super Health Center. Kitukod na aron naatay laing kaadtuan. Labi na kung dili emergency, labi na kung dili life and death situation, na di na ta kinahanglan maatog ospital sa syudad. Di na ta kinahanglan makigdasok dito sa CCMC. Kay sa Super Health Center palagdaan nato, maayo naman ta. Di ba? O, ningon si Marlo Navarro dire. Useful gid unta kaayo cons para sa mga tao nga can't afford nga makaadto gyud dayon sa ospital. Yes, kay dili pirmi na naatay sinsiyo sa bulsa ikapliti pa dong ospital. Much more, wa dayon tay kwarta, diha dayon. No, parang ikapalit og tambal. But sa present sa Super Health Center, we are assured that the health service will be given to you directly. No? Ang nakanindot lang is, ningon si Barangay Labangon Kapitan Derek Yap, atong amigo diya sa Barangay Labangon, nga nakig-alayo na ang barangay sa syudad aron maandam ang facility alang sa umaabot nga operasyon niini. In fact, bag-o lang nag-submit ang Barangay Council og resolution nga naghangyo nga matauran og kuryente og tubig samtang nagpaabot sila sa gikinahanglan nga mga permits. No hinaot nga matagaan ni og igong pagtagad kung kinsang ahensyaha ang dapat mulihok ani, kung ang Cebu City ba, ang DOH ba, o kinsang mga tawhana ang need nga makatabang para ma-operational na gyud atong Super Health Center. Kay meaning, dako tagtabang sa syudad mismo. 'Di ba? Like for example, diri sa South District,
O, di na mulapas og labangon, diha na lang taman sa Super Health Center. Most especially ka ng mga dili kaayo needed, walay operasyon, ka ng mga dili kinahanglan og immediate medical assistance nga kinahanglan og dagkong ospital. Diha na lang sa atong Super Health Center. 'Di ba? Duol pa. Duol na mo ba? Kay puta presista naman me. Oh, duol na sa Calamba, duol sa Tisa, Guadalupe, duol Mambaling. So daghang barangays ka duol. Kiyot, Buhisan, Tuong, Pamutan, Pardo District na mga barangays. So no need na nga mulapas pata sa ato ang distrito. Kay naa na tay Super Health Center. Tanawang APA Super Health Center. Kumpleto na sila. Walay problema dito. Maunang, swerte ang taga-norte. No, dili na kaayo magdasok ang North Gen, unsa pa ng mga ospital diha, no? Kana nga sana sugyot nga about sa ato ang Super Health Center. Uyog ka, no? No, so mao na siya. Ang atong topic karon, atong gihaom tungod kay ang issue on health, dili siya season, di ba? Pwede karong buwan na, watay problema sa health, sunod buwan na, sunod sa buwan wala. Sunod na po, in the coming months, na po. Ang health services, basic services ka na. It's the bare minimum sa ato ang mga opisyalis nga ihatag ang pinaka-the best health service nga para sa katawhan. Diba? Walay politiko, ini pangampanya nga gyoy programa o plataporma sa health. 'Di ba? Tungod importante gid kayo na. Bisan unsa ang ato mga programa sa barangay o sa syudad, mobalik gid na sa health service. Ngano maglimpyo man ta? Ngano kinahanglan hakuto na basura? Ngano kinahanglan ilabay magid basura? Kay kung magdasok ang basura, daghang sakit, mga diseases ang makuha gikan sa kagaw sa basura nga makaapekto sa ato ang health. Di ba? Nganong kinahanglan man gyud naatay mga continuing seminars when it comes to mga especially sa mental health. Kay anything na mahitabo will also affect ato ang mental health, physical health, psychological health, ug tanan na lang klase sa matang. 'Di ba? Maunang naghinaota nga kining Super Health Center sa Barangay Labangon, we are hoping na ma-operational na ni siya. I don't know kung saan na mo pagtabang kaming mga taga-neighboring barangays. Wabi ka ba saan pagtabang sa Super Health Center, but if ever the Super Health Center needs the barangay's assistance, neighboring barangay's assistance, naaragyod ang mga kabarangayan. O niingon diri dool ra gyud kaayo kon walking distance bitaw. So hinaot nga katong ato tanan gihisgutan about sa simulation safety drill sa hopefully ma-operational ang Labangon Super Health Center. Kini nga mga topic ako ning gi-discuss karon because daghan nangutana na nganong ang Super Health Center sa Barangay Labangon taw-taw de magitong gi-open. But wa pa man siya nagamit, no? Dili pa siya fully operational. Dili na sad kayo ta magdali kay para naapag yung time gid, no? But of course, we are hopeful that in the coming months or even before the year ends, this Labangon Super Health Center will be operational o magamit sa mga katawhan. Okay? So daghang kay salamat sa ato ang mga interactors karong udtuha. Daghang salamat ni Consiel Jason Guardo, ni Marlon Navarro, ni Gary Lau, no, ato ang mga amigo diha sa Lapu-Lapu City Hall. No, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sa ato mga amigo diha sa Barangay Tuong, sa Barangay Punta Princesa, Labangon, diha sa Tuburan ug Sambuan. Hinaot nga ubang adlaw mag-abot-abot gihapon ta kay natay guest ug mapuhon pero ato lang na siyang surprise. Surprise pa. So daghang kay salamat sa paghahinog oras
kauban namo karong adlaw. Usab, daghang salamat sa tanang nagtan-aw, nag-follow sa Bantay Radyo Cebu ug naminaw diri sa Chika ug advokasya sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang dinhi natapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo ug hapsay nga sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sud o gawas sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa Chika ug advokasya. Hinaot nga mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Mag-uban ta pag-usab og mga adlaw Miyerkules alas 12 hangtod sa 1 sa hapon. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo, ug sa akong partner technician Kinon Siniza. Kini si Kabantay Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. O kini ang Chika o Advokasya. Mayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.